Ang ating mensahe sa hapong ito ay mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto sa kabanatang 2 mula talatang 6 hanggang talatang 16. 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 16. Ito ay pagpapatuloy ng ating ginagawang verse by verse na pag-aaral sa sulat na ito ni Pablo. At sa bahaging ito, ang ina-address na problema ni Pablo ay ang pagpapaksyon-paksyon at papataasan ng mga Kristiyano na nasa iglesia sa Korinto. Pero nakita ni Pablo na ang problemang ito ay nakaugat sa mas malalim na problema na sila'y nawala ang kanilang pag-focus doon sa kaluwalhatian ng Ebanghelyo at dahil doon sila'y napapatingin sa mga mas mabababang bagay at ito yung kanilang mga sinusukat. Nakita ni Pablo na kung mabalik lamang ang kanilang pagkamangha doon sa Ebanghelyo ng Diyos na nakapagligtas sa kanila, muli silang magkakaisa at mag-iibigan. Kaya sa bahaging ito ay itinataas ni Pablo muli ang Ebanghelyo at tayo nga ay makakapulot ng aral na mabuhayan ulit ng pagkamangha sa mensahe ng kaligtasan na natanggap natin. Pakinggan nga natin ang mga salita ni Pablo. Babasahin ko sa inyo ang 1 Corinthians chapter 2 verse 6 to 16 mula sa English Standard Version. Ito po ang salita ng Diyos. Yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age, who are doomed to pass away. But we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed before the ages for our glory. None of the rulers of this age understood this. No, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person which is in him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them, because they are spiritually discerned. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. Ito po ang salita ng Diyos, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, sa oras na ito kami nga ay lumalapit sa iyo at naghahangad na matuto muli mula sa iyong salita kung ano ang iyong hinihingi sa sangkatauhan, kung paanong mamuhay sa iyong harapan, paano kasambahin, at ano ang daan ng kaligtasan para sa mga makasalanan. Hinihingi nga namin ang iyong tulong sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ang mga salitang aming maririnig ay maihatid nga sa amin ng may kapangyarihan at kalinawan, nang sa gayon ito ay tunay na maitanim sa aming puso at magbunga ng kaligayahan, pagkamangha sa iyong salita, sa iyong kaluwalhatian, paglalim ng aming pagsamba at pag-init ng aming pag-ibig sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan ang salitang agnosticism ay hindi nauunawaan ng tama. Ay iniisip na ang isang agnostic ay isang taong hindi sigurado kung mayroong Diyos. Ang katotohanan, ang agnostic ay tingin niya, siya ay naninindigan at siya ay sigurado na hindi mo pwedeng malaman kung may Diyos ba o wala. Siya ay sigurado sa kanyang paniniwala, so hindi siya sa
nag-aalinlangan siya, baka may Diyos, baka wala, hindi ako sure kasi hindi sapat ang ebidensya sa mundo. Ang sinasabi niya, tingin ko, hindi talaga pwedeng malaman ng tao kung meron ba o walang Diyos. So ang agnostic ay isang taong sa totoo lang may kasiguraduhan at ang kanyang kasiguraduhan na tinitindigan ay na hindi mo pwedeng maabot ang Diyos. At ito ay may mukha ng pagpapakababa na siya ay mapagpakumbaba dahil kinikilala niya na ang Diyos ay higit sa kanya, mas mataas sa kanya at hindi niya maaabot. Kaya dahil napakataas ng kanyang tingin sa Diyos, kung meron mang Diyos, ay sinasabi niyang imposibleng maunawaan mo ng lubos kung ang Diyos ba ay tunay, kung siya ba ay nag-i-exist. Sa maninindigan na lang siya, hindi ito maaaring malaman. So ganito ang agnostic at ito ay nagmumula hindi sa parabang gusto niyang maging tama lang ang kanyang hula, kundi na sa tingin niya yun ang tamang posisyon, tingin niya yun ang mapagpakumbabang posisyon. At minsan, ang mga mananampalataya ay nagkakaroon din ng ganitong klaseng espiritu na tingin nila ang mapagpakumbabang attitude sa pagtingin sa Diyos ay isiping ang Diyos ay hindi mo abot dahil sobrang mas mataas, mas makapangyarihan siya at ang kanyang karunungan ay higit sa atin, tayo makontento na lang sa konting malalaman natin tungkol sa kanya. At pero ito'y medyo may mukhang parang yun na sinasabi ni Pablo sa mga naunang talata dahil sinabi nga niya, the foolishness of God is wiser than man. So kung meron mang matatawag na kahangalan ang Diyos, kahit yun pa lamang ay mas mataas na sa karunungan ng tao. So dahil ganun kataas ang karunungan ng Diyos, ibig sabihin ba ay hindi na natin maaabot ang Diyos at dapat tayong makontento, magpakumbaba na hindi natin talaga siya makikilala. Pero dito nga sinasabi ni Pablo, sabi niya sa verse 6, among the mature we do impart wisdom. Meron namang karunungan na ihinahayag o ibinabahagi pa rin. Siya sabi, among the mature, matututunan natin next week na yung mature na tinutukoy dyan ay lahat ng mga mananampalataya. Lampasan na lang muna natin ngayon. Pero ang tinutukoy niya dyan na meron naman talagang ibinahaging karunungan, may ibinabahaging karunungan ang mga apostol. Pero ito na naman nga yung problema, it is not a wisdom of this age or of the rulers of this age who are doomed to pass away. So, sumasalamin na naman ito doon sa kinakatakutan ng tao na hindi ba ibig sabihin yan, hindi mo maaabot ang Diyos. Dahil nga ang karunungan na ito ay hindi a wisdom of this age. Ang sabi pa nga sa sumunod na talata na yung binabahaging karunungan ay a secret and hidden wisdom. Ito daw ay sikreto, nakatago, which God decreed before the ages for our glory. At pagkakasabi pa sa verse 8, none of the rulers of this age understood this. So kung yun bang pinakamatataas sa atin ay hindi naabot ang karunungan na ito, ibig sabihin ba nga talaga na hindi talaga maaabot ang karunungan ng Diyos. Yung mismo mga rulers of this age, ang mga pinakamakapangyarihan na sa atin, ay hindi kayang abutin yung karunungan ng Diyos. Ibig sabihin ba dapat na nga lang tayong makontento sa kaunting maramdaman natin o mahuhulaan natin tungkol sa Diyos. Pero ito nga yung binibigay ngayon na mensahe ni Pablo, sinasabi sa kanila na hindi tayo dapat tumigil sa pangangamba na hindi natin maaabot ang Diyos sapagkat sinasabi niya ang Diyos mismo ang bumaba sa level natin upang siya ang magdala sa atin papunta sa Kanya. Ang Diyos mismo ang bumaba sa atin, siya ang nagpakilala sa atin, siya ngayon nagkatawang tao at hinahayag sa atin ang Kanyang karunungan at dahil dito ay merong daan para ang tao ay makalapit nga sa Diyos. So dito sinasabi ni Pablo, maling
ugali yung nagkukunwaring pagpapakumbaba na hindi natin mauunawaan ng Diyos dahil mas mataas siya sa atin. Kung ang Diyos na mismo ang nagpakilala sa atin, ay hindi pagpapakumbaba na itanggi ang kaalaman tungkol sa Kanya. Merong isang kilalang ilustrasyon tungkol dito na ginagamit ng mga pilosopo ay yung merong elepante na hinahawakan daw ng maraming mga bulag. So, ganun daw ang itsura ng mga tao na sinusubukang kilalanin kung sino ang Diyos. Dahil ang pwede mong mahambing ang kahinaan ng tao, ang kanyang kaliitan sa pagiging bulag. Hindi niya lubos na uunawaan kung ano itong malaking nasa harap niya. So nangyayari, yung isang bulag na nandun sa may trunk ng elephant, hinahawakan niya at ang tingin niya, anto, isang hose. So tingin ko itong nasa harap natin ay isang hose. Tapos yung nandun sa isang paa, ay sabi niya, hindi, parang puno to eh. Matibay, hindi gumagalaw, matigas. So, para sasabihin nung isa ay puno siya, itong nasa harap, so magtatalo sila ngayon. Pero dapat magpakumbaba daw yung dahil mga bulag sila at konti lang ang kanilang nakikita, ay dapat na hindi sila magpataasan sa isa't isa, hindi nila hamakin yung isa. Pareho silang bulag na may limitado lang na nakikita. Pero sabi ng isang teologo, si Kevin DeYoung, dapat palitan natin itong illustration na to dahil nagsalita yung elepante. At sinabi niya, isa akong elepante. So kung yung mga bulag ay biglang sasabihin, ay hindi ko talaga malalaman, nagsalita na nga yung hinahawakan nila, yung nagpakilala na mismo. So hindi na pagpapakumbaba para sabihin pa nilang hindi nila maaabot at hindi pwedeng malaman kung sino yung nasa harapan nila. At ganito nga ang pinapaalala ni Pablo na ang Diyos na nga mismo ang nagpakilala sa atin, kaya dapat na magkaroon tayo ng kumpiyansa, ng pag-asa na makilala ang Diyos at mapalalim ang ating pag-unawa sa Kanyang pag-ibig sa atin. Merong maling pag-unawa madalas doon sa verse 9. Madalas itong kinuquote minsan sa usapan tungkol sa langit. So halimbawa, pinag-uusapan yung langit tapos gustong ma-excite ang mga tao na hindi natin alam kung anong klaseng pagpapala ang matatanggap natin sa langit. Dahil sabi, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. So minsan inuunawa ito tungkol sa langit na hindi pa natatanggap ng mga mananampalataya at iniisip na sobrang ganda siguro doon ni hindi natin ma-imagine kung ano pa yung pagpapalang ihinanda para sa atin. Pero dapat nating ituloy sa verse 10 at sinasabi dito, these things God has revealed to us through the Spirit. So ang tinutukoy dito ay hindi yung kung anumang kalwalhatian na hindi pa natin maunawaan ang maipapakita dati sa atin sa langit. Ang tinutukoy dito ay ang maluwalhating ebanghelyo, ang pagpapakilala ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na hindi maunawaan noon. Yung dati pa na sinusubukang abutin ng lahat ng pilosopo, dating sinusubukang unawain ng lahat ng mga makapangyarihan sa mundo kung sino ba talaga ang Diyos, kung siya ba ay mabuti, siya ba ay nagpapatawad, nagpakilala na ang Diyos. At ito ang tinutukoy na sinabi ngayon, itong the thing that no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, itong hiyananda ng Diyos na isang pasabog ng kanyang kaluwalhatian, ito ay ibinigay na sa atin. Sabi, these things God has revealed to us through the Spirit. So ito nga yung una na dapat nating makita kung paanong ang Diyos ay bumaba sa level natin. Siya mismo ang nagpakilala, lumapit na at hinayag niya na sa atin kung ano yung secret, hidden wisdom na siyang ang tanging daan para ang tao na makasalanan ay muling makipisan sa Diyos na banal. Siya sabi na, so God has revealed to us through the Spirit, at dapat nating makita na wala naman talagang ibang makapaghahayag sa atin kung sino ang Diyos,
kundi ang banal na Espiritu. Ito ang kanyang pinapaliwanag na sa kasunod na talata, "For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in him?" So dito ay sinasabi niya, gumamit siya ng isang analogy na ang isang tao ang nakakaalam lang ng kanyang mga iniisip, ng kanyang mga saloobin, ay siya mismo. Para malaman mo kung ano ang kanyang iniisip, anong mga nararamdaman, dapat ibahagi niya yun sa iyo. So ganun din ang Diyos na lalo nang mas malayo sa atin, na hindi natin maabot, hindi natin kayang saliksikin sa ating sariling kagalingan, kailangan niyang magpakilala sa atin. Sa confession natin, ang ginamit na term ay voluntary condescension. Ang Diyos ay bumaba sa ating level para siya ay magpakilala sa atin. So, tinutukoy dito, or in-explain ni Pablo na ang Diyos mismo, na ang Spirit, siya ang nagpakilala sa atin, at dapat nga tayong magalak at magkaroon ng kumpiyansa sapagkat wala namang ibang makakapagpakilala sa atin ng Diyos kundi siya mismong Diyos, ang Espiritu ng Diyos. Kung siya mismo na ang nagpapakilala sa atin, dapat tayong magkaroon ng katiyakan, kagalakan na ito ay mismong galing sa Kanya, mismong galing sa Kanyang Espiritu. At ang Kanyang pagpapakilala, makikita natin sa verse 13, ay hindi lang na nagbigay siya ng mga imahe, nagbigay siya ng konting pag-unawa para magkaroon tayo ng malabong pagtingin kung sino siya. Sinasabi dito ay binigyan mismo ang mga manunulat, ang mga inspired authors ng mga salita. Sabi sa verse 13, "We impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual." Ito'y nagpapakita na yung pagpapakilala ng Diyos ay hindi lang sa isang malabong vision na baka mali yung pagkaunawa ng mga apostles o ng mga prophets. Binigyan sila mismo ng mga salita at makakapagtiwala tayo even to the periods and the commas na makikita natin sa salita ng Diyos. Yung mismong mga salitang ginamit ay precise at tama para magpakilala sa atin kung sino talaga ang Diyos na ating gustong makilala. We impart this in words, not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual. So ang punto ng lahat ng ito ay na itong karunungan ng Diyos na sinasabi ng iba ay hindi daw maabot, ay ihinayag na. At ito'y inhayag na sa pamamagitan ng malinaw na pagkakasulat sa banal na kasulatan. God's wisdom is already revealed in the Word. At ito nga rin ay nabanggit na nung una sa chapter 1, verse 30, na kay Kristo ay napasa atin ang karunungan ng Diyos. Because of Him, or God, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption, so that as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. So makikita nga natin, ang karunungan ng Diyos, ibinahagi na sa atin, hindi ito itinago mula sa atin, hindi ito nalalayo, ito'y naibigay na at nandyan na para sa ating na maunawaan. Minsan yung mga tao kapag nakatikim sila ng masarap na pagkain, iniisip nila na yung nagluto ay mayroong secret recipe. At hinahanap nila yon na may secret ingredient na ito yung sikreto para yung magawa din nila yung ganong lasa. Minsan yung noong unang panahon, yung mga giyera ng mga sinaunang tao ay kinailangan nilang magkaroon ng mga sikreto. Isinisikreto nila, halimbawa, natuto silang gumawa ng mas matibay na bakal, ng mas matibay na shield, ng mas matibay na espada. So, ang mangyayari, isisikreto nila itong kaalaman na ito para mas nakakalamang sila. So, kung meron silang isang secret technique para sila'y makalamang sa iba, ito ay nagbibigay sa kanila ng advantage. At minsan, ang nagiging tingin tungkol sa
ebanghelyo tungkol sa katotohanan na inahayag ng Kristyanismo ay para bang ito'y isang sikreto. At yung mga hindi mananampalataya ay inaakusa ang mga Kristiyano na sila'y mayayabang, though siguro may katotohanan yung kanilang kayabangan, pero hindi ito sa punto na sila'y nag-aangkin na sila lamang ang tama or na sila lamang ang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Ang claim ng Kristiyano na nalaman natin ang katotohanan ay hindi isang exclusive claim na tayo ay mas magaling, kundi ang ating paniniwala, ihinayag ng Diyos ang katotohanan sa lahat at maaari itong paniwalaan maging ng sino pa mang hindi mananampalataya, at kung meron man dito na hindi pa mananampalataya, ngayon din ikaw ay maaaring sumampalataya. Hindi ito ipinagkakait, hindi natin ito isinisikreto, hindi ipinagdadamot, at hindi ito isang bagay na ating ipinagmamalaki na para bang tayo ay may nakalamang sa kagalingan, kabaitan, kaya tayo ang nakatanggap ng karunungan na ito, ng sikreto na ito. Tayo ay naniniwala na ito'y pinagkaloob na nga ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, at sinong sumampalataya sa Kanya, maging bata, matanda, walang kapangyarihan, mahirap, kahit sino ay maaari itong tanggapin. So hindi ito isang pagmamalaki, pagmamayabang na ito'y na tayo lang ang nakakaalam ng secret na ito. Itong ebanghelyong ito ay ihinahayag natin sa buong mundo. Ito nga ay sabi, it is revealed, it is published, at sino man ang manampalataya kailanman ay hindi daw itatakwil ni Kristo. Minsan din ang mga mananampalataya, hindi lang ang mga unbelievers na nagkakaroon ng mga accusation, kundi itong mga mananampalataya ay nagkakaroon ng maling pag-unawa na kailangan nilang magpakababa, maging humble pagdating sa mga mas malalalim na doktrina. So iniisip nila pag may nag-uusap tungkol sa predestination, sa mga bagay na tingin nila ay masyadong malalim, tingin nila ito'y lumalampas sa para bang nanghihimasok sa kaalaman ng Diyos, ay iniisip nila ay parang mali na yon, mali na pag-isipan pa kung ang Diyos ba sa pagpili niya sa akin ay may kondisyon o wala. Pero ito nga ang sinasabi nga din sa atin dito, it has been revealed. Ipinagkaloob na sa atin, at ito ay isang bagay na magandang ating maunawaan, mapalalim ang ating kaalaman, at sa pamagitan nito ay mapalalim din ang ating pag-ibig. May ganitong binabanggit si Pablo, at sabi nga ito ang kanyang maigting na panalangin para sa mga taga-Epeso sa Ephesians chapter 3. Sabi niya sa verse 14 na siya daw ay nananalangin, for this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So ito'y pinapanalangin daw ni Pablo, at ito'y hinahangad niya para sa atin, na kasama ng lahat ng mga mananampalataya, kasama ng lahat ng mga hinirang, tayo ay magkaroon ng kalakasan na mapalalim ang ating kaalaman tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung lumalim nga ang ating pag-unawa sa lawak ng pag-ibig ng Diyos, ay lalawak din, tataas din, at lalalim ang ating pagsamba at paghanga sa Diyos. Kung ganito na ihinayag na sa atin ng Diyos ang kanyang karunungan, ibinahagi niya sa atin ang mga dapat nating malaman para maligtas at lumalim sa kaalaman, maging banal, tumaas at lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos, ay
hindi na natin dapat isipin na ang tungkulin natin ngayon ay mag-imbento, manghula, o magsaliksik at hanapin sa kung anumang sulok ng mundo kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang kalooban, at kung paano maligtas. Ang atin ang tungkulin ay makinig, to listen, maniwala at tanggapin kung ano ang ihinayag na sa atin ng buong buo dito sa kasulatan. Kaya nga itong napakayamang pagpapala sa atin na kasulatan ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos na ang karunungan na siyang tanging daan para tayo ay maligtas ay ipinagkaloob na sa atin. Pero hindi nga lamang na ibinigay ng Diyos ang salita para ipakilala sa atin ang kanyang kalooban, ang kanyang karunungan. Ang pinagkaloob pa sa atin ng Diyos ay ang kanyang banal na Espiritu mismo upang maunawaan din natin ang salita. So, minsan meron naman nga talagang mga bahagi ng salita na hindi ganoon kalinaw sa iba. Merong bahagi ng salita na hindi ganoon kalinaw sa lahat. Pero ang Diyos mismo ay ipinagkaloob sa bawat mananampalataya ang banal na Espiritu upang siya nga mismong tumulong na maunawaan natin ang kanyang pagpapahayag. So ito ang isa pang pagpapala na ibinigay ng Diyos, isa pang sa kanyang biyaya na pag-abot sa atin, pagbaba sa atin upang tunay na maipakilala ang kanyang pag-ibig sa atin, ay ibinigay din niya ang banal na Espiritu upang tulungan tayo na maunawaan ang kanyang salita. Basahin natin ang verse 12. Sabi, "Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God." So binanggit dito yung salitang we have received, ito ay natanggap na natin. Ito nga ay makikita rin natin sa Galatians 3 na ang mga sumasampalataya kay Kristo ay natanggap ang Espiritu, ang kaloob ng Espiritong ipinangako noon pa man. At sinabi din sa Galatians 3 na ang patuloy na pagbigay ng Espiritu, ng kalakasan mula sa Espiritu ay sa pamamagitan din ng pananampalataya. So sa mga mananampalataya ay pinagkaloob na ang Espiritu at ito ang daan upang mabuksan ng ating mga puso na maunawaan ang mga salita na kanyang ihinayag sa atin. Sabi sa verse 14, "The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned." So itong natural person, yung tao na walang espiritu, hindi siya mananampalataya, anumang dunong ang kanyang maabot sa kanyang pag-aaral, sa filosofiya, sa ano pa mang kadalubhasaan ng iba-ibang field, kahit ano pang kanyang pag-aaral, ay hindi niya maaabot, hindi niya mauunawaan ang banal na kasulatan kung wala tulong ng banal na Espiritu. Ito daw ay sabi, they are folly to him. So maaaring isang literature expert o isang philosopher ay basahin ang scripture, maunawaan ang bawat salita, magkaroon ng malalim na understanding ng Greek literature or ng yung first century Christianity, Judaism, lahat ng background nito, kung hindi siya mananampalataya at wala siyang banal na espiritu, hindi niya mauunawaan ang pagpapahayag ng banal na kasulatan. It is spiritually discerned, so hindi niya he is not able to understand them. Ito yung hinahambing ni Pablo sa spiritual person, at kung yung natural person, ang tingin niya sa pagpapahayag ng Diyos sa salita ay folly, ito ay kahangalan, sabi dito yung spiritual person, ginamit niya sa salitang judges all things. So ito kasing natural person, hindi niya makita at tingin niya ito ay kahangalan daw. Pero ginamit niya yung spiritual person, he judges all things. Meron siya noong biblical insight para mas tunay na maunawaan ang lahat ng kanyang nadidinig, nababasa. Nagkakaroon siya ng tamang pag-unawa. Kaya ibinigay sa kanya itong inilarawan siyang may ganitong posisyon. Siya'y mataas, siya'y naguhusga. He judges all things and is himself to be judged by no one. So gumamit siya ng wordplay na siya
habang siya ay meron siyang authority dahil meron siyang spirit na maunawaan ang salita ng Diyos, hindi siya pwedeng husgahan. He is himself to be judged by no one. At ito mas tumutukoy dun sa sinasabi sa Romans 8:33 na who is to condemn? It is God who justifies. So as a person na natanggap na ang judgment of God in His justification, he is himself to be judged by no one. So ito nga ay tumutukoy doon sa pagpapala ng isang mananampalataya na sa pagtanggap niya kay Kristo, matatanggap din niya ang banal na Espiritu na nagliliwanag sa kanya at nagpapaunawa ng pagpapahayag ng Diyos sa banal na kasulatan. So hindi lamang banal na kasulatan ang ibinigay sa atin ng Diyos, ibinigay niya ang Espiritu upang maunawaan ang banal na kasulatan. Ito ay minsang kumikilos, ang banal na Espiritu ay kumikilos sa atin immediately, hindi minsan lagi, no? Ang may immediate na pagkilos ang banal na Espiritu, ibig sabihin diretso sa ating puso, siya ay kikilos sa atin upang buksan ang ating pag-unawa. Ito ay halimbawa sa Acts chapter 16, yung kwento ni Lydia na binuksan ang kanyang puso upang maunawaan ang kanyang mga nadidinig. So, yun yung immediate na pagkilos ng banal na Espiritu sa isang tao. At ganun din ang lahat ng mananampalataya na nakaunawa sa Ebanghelyo, nakaunawa sa mensahe ng banal na kasulatan, sila ay kinilos ng banal na Espiritu immediately, nag-work sa kanilang puso. Pero meron ding pagkilos ang banal na Espiritu na gumagamit siya ng mga kasangkapan. Siya ay kumikilos sa pamamagitan ng ibang tao or ng ibang mga pangyayari, ng ibang mga nilalang. So halimbawa sa Ephesians 4, yung daw pagpapalago sa atin ay nangyayari as we speak the truth in love with one another. So habang yung tayo ay pwedeng mangyari na maging tossed to and fro by every wind of doctrine, pero para tayo ay mapalalim, we speak the truth in love. Tayo ay mapapaugat at tayo ay lalago habang tayo ay nagtutulungan. Binanggit din ito sa Colossians chapter 3 na yung letting the word of Christ dwell in our hearts ay nangyayari as we sing psalms to one another and admonish one another. So ito ay ang salita ng Diyos at ang pagkilos ng banal na Espiritu ay nangyayari sa pamamagitan ng pagkilos niya sa ibang tao. So pinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa iglesia in various measures at minsan ang pagkilos niya sa iba yun ang magiging kasangkapan para dalhin sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya nga binabanggit sa Jude, sa bandang huli, yung sinasabing, keep yourselves in the love of God. Ang kasunod nun ay na tayo daw ay you save one another from the fire. You snatch one another from the fire by showing mercy to one another. Ito ay parang ginagamit nga din tayong kasangkapan ng Diyos na yung awa na natanggap natin ay dinadala rin natin sa kanila. So tayo na nakatanggap ng ganung biyaya, tayo minsan ay nagiging kasangkapan para madala ang biyaya ng Diyos sa iba. At ganun minsan ang pagkilos ng Diyos sa atin. May iba siyang gagamitin para maturuan tayo, maipaliwanag sa atin kung ano ang itinuturo ng banal na kasulatan. So ganitong ang mayamang biyaya ng Diyos sa atin upang malinaw nga talagang magkaroon tayo ng katatagan at kasiguraduhan sa ating pag-unawa, sa karunungan ng Diyos. Hindi lang sa binigay niya ang banal na kasulatan, pinagkaloob niya ang banal na Espiritu upang bigyan tayo ng kakayanan na maunawaan ito. Minsan merong ugali sa mga mananampalataya na iniiwan na lang, ipinapaubaya ang pag-aaral ng mas malalim na teolohiya sa mga espesyalista, doon sa mga nasa academe o yung mga may interest dito. Siguro nagkakaroon ng iba ng pag-iisip na sila ay walang ganitong kaloob at hindi nila ito abot, sila na lang ang mag-enjoy sa ganitong hobby. Pero ang tinuturo nga sa atin na tayo din ay pinagkalooban
ng banal na Espiritu, and with all the saints, ay pwede tayong magkaroon sa pamamagitan ng pananalangin at patuloy pang pag-aaral na mapalalim ang ating pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At nang sa gayon ay tataas nga at lalalim ang ating kaligayahan, ating pasasalamat sa pag-ibig niya sa atin. At maliban nga doon, itong mga espesyalista na kung kanino natin ipinapaubaya, ay pwede nyo rin namang kausapin at kikilos ang Diyos sa pamamagitan nila para ikaw nga din ay madala sa ganong karunungan na maturuan ka din at magkaroon ka din ng kaalaman niyo at ma-enjoy mo din ang kanilang natutunan. Ito nga yung ginagawa ni John. Sabi niya sa 1 John chapter 1 verse 4, these things we proclaim also to you so that your joy may be complete and you have fellowship with us. So, ito'y ibinabahagi ng mga apostol, ibinabahagi sa lahat dahil nga ito ang ating kaligayahan. Ito ang nagpapalalim sa atin sa pag-unawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin at ito'y nagpapataas ng ating kaligayahan. So ito'y binabahagi ng mga ikinalooban ng kaalaman, ibabahagi sa iba at sa pamamagitan nito sila'y nabibigkis sa pag-iibigan, nagkakaroon ng pagkakaisa sa kaalaman at sila'y sama-samang namamangha sa ebanghelyo ng kaligtasan ng Diyos. Kaya at kung dahil nga ang Diyos ay ganitong may pagpapala ng illumination, ipinagkaloob niya ang Espiritu upang bigyan tayo ng kakayanan na maunawaan ang banal na kasulatan. Nawa nga tayo ay magkaroon ng ganitong paghahangad na lumago sa kaalaman at huwag tayong magkaroon ng kawalan ng pag-asa na ang kaalamang ito ay para lang sa iba na mas especially gifted. Ito ay ipinagkaloob sa atin, isang bagay na maaabot ng lahat na maaaring makasama ka din sa ganong klaseng kaligayahan, sa ganong klaseng pagkamangha, sa kung mas tumaas ang iyong pagtingin sa kaluwalhatian ng Diyos. Alalahanin nga natin na natanggap na natin, napakilala na sa atin at binuksan na ang ating puso sa pinakamayaman na pagpapala ng Diyos, si Kristo mismo. We have received Christ Himself. At sabi nga na si Kristo na ating natanggap sa Kanya, nasa Kanya ang karunungan, ang kaligtasan, ang pagpapabanal, ang lahat ng pagpapala ng Diyos ay nasa Kanya na. At maaari natin itong kunin mula sa Kanya. We may partake of all the blessings that is in Christ by faith in Him. Kaya by exercise of our faith ay napapataas, napapalalim ang ating pag-unawa sa biyaya ng Diyos. At ito'y hindi isang bagay na ipinagkakaloob lang sa iba. Maaari natin ito lahat maunawaan at tayo'y magkakaroon ng malalim na pagkamangha sa ebanghelyo ng Diyos. Sa Acts chapter 17 ay may isang pangyayari nga na si Pablo ay napunta sa marketplace kung saan nagtitipon ang mga pilosopo na the Stoics and the Epicureans, at doon ay nakita ni Pablo na yung mga pilosopo ay religious. Meron silang sense na merong someone greater than them. So ang nangyari, nakakita sila ng mga magkakatabing, nakita ni Pablo may mga magkakatabing mga rebulto, siguro iba-ibang mga altars na nag-offer to different gods. Tapos naglagay sila ng isang altar nakalagay to the unknown God. Kasi para bang gusto nilang maging sure na kung yung mga napangalanan namin, itong si Zeus o sino pa man iba nilang inilagay, kung meron pa na hindi namin nababanggit, ito na lang, the unknown God. So naglagay sila ng isa pang altar na nagsasabing, o yung hindi pa namin binabanggit, ito yung altar para sa iyo. At ito yung ginamit ni Pablo para kausapin sila. Sinabi sa kanila, what you recognize as unknown, I proclaim unto you. At ang sabi niya sa verse 27, anong pinakilala niya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, sinabi niya, He is actually not far from each of you, for in Him you breathe and move and have your being. Ito ang
katotohanan na hindi nauunawaan ng mga tao. Iniisip nila ang Diyos ay mataas, makapangyarihan at walang biyaya. Yun ang pinaka hindi nauunawaan ng tao sa anumang abot ng kanyang karunungan. Maaaring dumating sila sa mataas na pagtingin sa kanyang kabanalan, sa kanyang kapangyarihan, kaya naiisip nila siya ay iba sa atin, siya ay malayo at hindi natin maaabot. Hindi nila naunawaan na ang Diyos ay mayaman sa biyaya at siya mismo ang lumapit sa atin para siya ay magpakilala. Ang sabi nga sa Hebrews 1 ay sa pamamagitan ni Kristo ay ibinigay na ang buong liwanag ng kanyang kaluwalhatian. At kung ganun na ihinayag na sa atin ang buong liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos kay Kristo, ay patuloy tayong tumingin sa kanyang mukha, patuloy tayong sumampalataya sa kanya lamang upang madagdagan, mapalalim ang ating pag-ibig at pagsamba. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, nakikilala nga namin na Ikaw ay Diyos na banal at makapangyarihan, na Ikaw ay iba sa amin, na ang iyong karunungan ay higit sa kahit anong abot ng karunungan namin. Ngunit natutunan nga namin sa iyong biyaya na magpakilala sa amin sa iyong pagpapahayag ng iyong sarili, nakilala namin sa pamamagitan ni Hesukristo na Ikaw ay mapagbiyayang Diyos na may awa sa mga makasalanan, at na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo ay may pag-asa na ang makasalanang tao ay makalapit sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nawa nga Panginoon ay patuloy mong itanim sa amin, buksan mo pa ang aming puso na maunawaan ang iyong maluwalhating biyaya, nang sa gayon ay patuloy kaming mamangha, patuloy pang lumalim ang aming pagsamba sa iyo, patuloy pang uminit ang aming pag-ibig sa iyo, at kami lahat ay magkaisa na magpuri sa iyong pangalan lamang. Samahan mo pa kami sa lahat ng aming gagawin sa buong hapong ito. Dalangin nga namin na ang lahat ng iyong kakasangkapanin ay maging daan upang lumiwanag lalo ang kaluwalhatian ng iyong biyaya sa mukha ni Hesukristo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.